Hello everyone! Welcome back dito sa aking channel, and today's vlog, isang legit na pwede nating mautangan online. Itong pag-uusapan natin. At sa bangko nga na ito ay pwede kayong makahiram ng Instacash ko hanggang 250,000 pesos. So napakadali lang mga beshes makautang sa loan app na ito, at meron itong flexible payment terms up to 36 months. At pwede tayong mag-apply nga via sa kanilang app, at sana panoorin nyo nga po yung buong video para malaman nyo kung anong app ba, diba, yung ida-download natin. At wala din po itong bank account needed. So pwede kayong makapag-apply dito mga beshes kahit wala pa po kayong bank account, diba? So nakakatuwa lang mga beshes kasi nakita ko lang naman yung ads ng loan app na ito and dinownload ko siya. And akalain mo wala pa akong account dito. Tapos pwede daw akong makahiram or nag-offer sa akin hanggang 10,000 pesos. So para sa akin, okay na yun ha, lalong-lalo kapag first time ko nga nauutang dito, di ba? So ayun nga, once na umutang ka or nakautang ka, then nagbabayad ka talaga on or before yung due date, nag-build ka ng good credit standing sa bangko nga na ito, ay pwede kang makahiram or pwedeng tumaas nga yung loan amount na pwede natin mahiram hanggang 250,000 pesos. Pero minsan kasi mga beshes, kahit naman na first time natin na umutang, kung doon naman talaga sa mga requirements na in-upload mo, ay mataas naman talaga yung kinikita natin, ay pwede kayong maaprubahan hanggang 250,000 pesos. So, di ba, ang maganda pa dito ay hindi mo na kailangan pumunta nga sa bangko mismo para mag-submit ng inyong loan application, para kumuha ng application form, sasagutan, then mag-submit ng mga requirements, kasi nga sa app mismo tayo mag-apply. So sana nga po mapanood nyo yung buong video. Pero bago ang lahat ng mga beshies, may good news po ako sa inyo. Kasi bawat video nga po na ina-upload ko, ako ay nagpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. So akalain mo yon? Ang kailangan nyo lang gawin mga beshies, i-comment nga kung ano yung napanood mo, i-like yung video at i-share. So mamimili po ako sa mga commenter via YouTube comment picker kung sino yung ating mabibigyan nga ng ating pag-giveaway. Video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the link sa comment section below. Disclaimer, try or apply at your own risk. So going back, ang pag-usapan nga natin na itong Instant Cash Ko personal loan ng Instacash Ko, or itong bangko ay subsidiary of BPI. So ito po yan mga beshies, ayan. So dito nga po sa Instacash Ko personal loan, pwede tayong makahiram nga hanggang 250,000 pesos, flexible payment terms hanggang 36 months, apply via Bangko mobile app, and no bank account needed. So sa video na ito mga beshies ay susubukan ko talaga na utangan. Susubukan ko na i-download itong app. Panoorin nyo nga po yung video na to para makita nyo yung step by step nga ng pag-apply natin dito sa app nila mismo. Mga gastos na hindi inaasahan, bigla ang bayarin na wala sa budget, mas pinadali na ngayon ang pag-apply ng cash loan sa bangko, may Instacash Ko personal loan. So, ang napakaganda pa dito, di ba? Ay okay lang umutang kahit wala pa tayong bank account. So, Instacash Ko personal loan is a multi-purpose, unsecured online personal loan for the salaried Filipinos. It provides Bangko users with a fast and easy purely digital loan application using the Bangko mobile app. With just a few requirements, you can get instant cash from 2,000 to 250,000 pesos that you can use for your immediate needs. You can choose from flexible payment terms of 7 days to 36 months. So, ang offer nito sa akin mga beshies, 10,000 pesos. So, siguro dahil first time ko nga na umutang, then yung sinubmit ko na requirements, hindi naman ganoon kataas yung nakalagay doon na kinikita ko. And then yung in-offer sa akin mga beshies, 7 days hanggang 3 months. Yung long term, so pinili ko kasi dito yung 3 months. So mamaya makikita nyo yon doon sa aking pag-apply talaga sa kanilang app. Pero bago yung mga beshes, meron itong eligibility or loan eligibility. Sino nga ba yung pwedeng makahiram? So dapat daw po yung edad ay 18 to 60 years old at meron tayong gross monthly income
of 12,000, at least 6 months work tenure, at yung online loan documents requirements lang, yung isa valid government issued ID, pangalawa yung 1 month latest payslip or income tax return or certificate of employment with compensation. Okay, so mamimili lang po kayo dito. So, online cash loan application process, ayun nga po, download the Bangko mobile app, select apply for a loan, then InstaCash ko personal loan, input loan terms and required details, scan ID and face for KYC verification, complete necessary information, and wait for approval and loan release. So, ito nga po mga beshes ay para sa mga empleyado. Okay, so may Bangko mobile app na masahan mo sa mga mabilisang pangangailangan at madami na ang na-approve kasi dito. Ang kailangan nyo lang gawin ay syempre i-prepare itong mga requirement. Isa ito sa mga pwede natin i-consider na utangan kapag kailangan nga natin ng extra cash nga para sa mga pang-emergency na pangangailangan. Kasi talagang sobrang legit na legit. Hindi kayo magsisisi talaga. And syempre, isang tips lang, once na na-approvehan yung loan nyo dito ay make sure na magbabayad po kayo on or before yung due date para kapag natapos na kayo sa inyong loan, pwede kayong makapag-reloan ng mas malaki pa. Beshes, yung mga valid IDs na tinatanggap para nga makautang kayo dito ay yung driver's license, Philippine passport, yung UMID ID, yung Philippine National ID, PNID or PhilSys ID, yung Social Security System or SSS card, yung Professional Regulation Commission or yung PRC ID, Postal ID, TIN ID, Voters ID, at yung PhilHealth ID. So, kung sakali na-aprobahan yung loan application nyo, pwede kayong magbayad via repayment by self via Bangko Mobile, repayment via GCash, repayment via Bangko Cash Agent, at automatic debit arrangement. So, yun mga beshies, ipakita ko lang sa inyo nung sinubukan ko talaga na umutang dito sa app na ito. So, yan, medyo mahaba itong vlog natin. So, yun mga beshies, pagka-download ko ng app, ito nga, allow Bangko to send you notification. So, allow and update to the app is required. So, bali kasi matagal ko na i-download itong bangko pero ngayon pa lang ako magta-try na umutang. So, kung mapapansin nyo, merong nakalagay no open a new account, apply for a loan, at register an account. So, ang nilagay ko mga beses ay apply for a loan. Dito tayo sa apply for a loan. So, kung gusto nyo din naman na mag-open lang na account, then go kayo sa open account. Pero sa akin nga, apply for a loan. So, tuloy po kayo sa bangko, need additional cash. There is a bangko loan for you. So, negosyo ko loan and instant cash ko personal loan. So, dalawa yung option dito mga beshes, negosyo loan or yung personal loan nga, insta cash. So, sa akin mga beshes, ang in-offer nga ay hanggang 10,000 pesos, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 hanggang 10,000 pesos. At ito yung desired terms na binigay sa akin, 7 days hanggang 3 months. So, 3 months nga yung pinili ko. And repayment by monthly, yung ginawa ko dito mga beshes. Mamimili lang din kayo, pwedeng monthly lang. And loan purpose. So, sa akin kasi, home appliances. Ayan, pwede rin tong home vehicle repair, hospitalization, tuition fee, utility payment, travel, and emergency use. So, ang pinili ko nga dito mga beshes sa loan purpose ay yung home appliance. Then, tap nga lang natin yung next. And then, ito na nga, loan calculator. So, loan amount nga ay 10,000, 3 months to pay, bi-monthly. So, bali, ang babayaran ko bi-monthly nga ay 1,888.72. So, monthly income needed at least 12,125.58,000. So, loan purpose nga, home appliances. So, diba? Then, next na nga tayo. So, dito tayo sa register a customer. So, ayan, name of borrower. So, ilalagay lang natin dito yung kompletong pangalan. First name, middle name, at yung last name. Ayan. Basahin at mag-confirm kung nag-agree kayo sa terms and condition at sa data privacy policy. So, dito mga beshies, ayan, kailangan nating mag-agree dito. So, i-click nyo lang yan. And then yan, loan, TNC, and data privacy policy. Kailangan nating basahin ang mga ito. And dapat lang naman talaga na pag umutang tayo sa kahit saang institution na nagpapautang, loan app man yan, sa bangko man yan, or yung mga lending companies, kailangan talaga na binabasa natin yung mga privacy policy, ganyan. Para at least meron tayong alam, meron tayong idea. So, ilagay lang natin na naman yung ating valid mobile number and the OTP. Pero bago yun, kailangan nating mag-verify muna.
So, verify lang muna natin ito mga beshies. And once na okay na, click nga lang natin yung send OTP. So, meron po tayong matatanggap na one-time password. Input nga lang natin itong one-time password. And next nga lang natin mga beshies, at ito pa personal information kung saan nga tayo nakatira. Ayan. And by the way, ang isa sa mga nagustuhan ko dito mga beshies ay halos marami yung lugar na kinikater nila. Kasi yung ibang bank, halos yung mga nasa Metro Manila or may pinipili lang talaga na lugar na pinapautang nila. Pero dito, kahit nasa liblib ako, I mean, hindi naman sobrang liblib, pero talagang probinsyang-probinsya yung lugar ko ngayon. Pero qualified daw ako na makahiram hanggang 10,000 pesos. So, yun muna yung first loan na inoffer nila sa akin, di ba? So, congratulations, ikaw ay eligible para sa loan. Please proceed with the next step. So, akalain mo, eligible daw ako dito mga beshies na makahiram. So, ayan, kailangan ko lang mag-upload ng isang valid ID nga. So, ito yung mga ID nga na tinatanggap. So, UMID ID yung pinili ko dito mga beshies. And please make sure to scan, open an account. Ayan, so pipicturean lang natin dito mga beshies yung valid government ID. So sa akin nga UMID itong nilagay ko dito na valid government ID ko. And ayan na nga, scan face or facial verification. So go to scan. So itapat lang natin yung cellphone nga sa ating mukha para sa facial verification. Ang eKYC authentication, so UMID nga, and next lang ito mga beshies, or nag-next lang ako, and meron itong referral code, pero optional naman, kung sakali na may nag-refer sa inyo. So, after nun, meron summary. So, basahin nyo lang, i-check nyo lahat yung mga details nyo, kung okay ba, yung address, yung pangalan, kompletong pangalan nyo, and lahat ng mga details nga na nilagay nyo. So, mag-nominate ng username at password. So, create nga lang tayo dito mga beshies ng username. And next, income information, income and employment. The nature of work, office-based, factory-based, service industry, domestic services, call center, and so on. And ang industriya ng negosyo, for example, agriculture, mining, manufacturing, electricity, gas, and water supply. Employment address, ilalagay ulit natin. So, personal references. So, dito mga beshies, dalawa lang yung kinukuha nila na personal references. And please submit income information. So, mag-upload nga lang ng requirements dito sa last part ng aking loan application. So, ayan yung payslip, negative list check. So, no, lahat yung nilagay ko. And review your loan application. So, dito sa last part nga ng aking loan application, makikita lahat kung magkano yung amount. And pag-submit ko nga ng aking loan application, may nakalagay na congratulations. Thank you for applying for a loan. Once approved, you will be notified of the next steps via SMS or a call from Bangko. So, yun nga po, 10,000 yung first na in-offer nila sa akin. So, yun nga po mga beshes, napakaganda ito na pag-startan natin or pwede nating mahiraman kung talagang nangangailangan tayo ng extra cash, diba? Para nga sa mga pang-emergency na pangangailangan. Kasi hindi ganun kadami yung mga requirements, then pwede mong utangan, makaka-apply ka pa via sa kanilang app mismo. Tapos, hindi mo kailangan na pumunta sa kanilang branch. And once na na-aprobahan naman kasi ang ating loan application, mag-aantay ka or meron tayong matatanggap na SMS or calls nga galing sa bangko regarding nga sa status ng ating loan application. And then, sasabihin din sa inyo kung ano yung next na gagawin nyo once na na-aprobahan nga ang inyong loan application. Kaya isang bangko na magandang i-consider utangan at yun nga, kung halimbawa na-aprobahan yung loan application mo dito, make sure lang na magbayad ka on or before yung due date para diba maka-build ka ng good credit standing and syempre para mas tumaas pa yung loan amount na pwede nating mahiram. Kasi syempre, ang mga ganito ay bihira lang mga beshies, yung magpapautang sa'yo, magbibigay sa atin ng chance na pahiramin tayo, diba? And isa din talaga ito sa pwede nating takbuhan kapag bigla ang may emergency tayo, di ba? Or kailangan nating, kasi sa panahon ngayon, napakahirap lang talaga manghiram. Napakahirap lang talaga manghiram sa mga kaibigan or sa mga relatives pa man or sa kapamilya. And syempre, naintindihan din naman natin yan kasi halos lahat tayo ay may mga pangangailangan. And napakahirap lang din kumita talaga ng pera ngayon. Okay? So, ayun nga po mga beshies. I-search nyo lang itong bangko sa Google Play Store. And pwede nyo nang i-download at pwede nyo subukan na applyan. So yan lang anyway. Thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video. At huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you sa aking next vlog. Bye-bye!